ilang take or kamusta naman yung kissing scene niya ni Piang? Ay! Tapos ngayon ay may magtatanong na ating friend from the media na nandito talaga mismo at siyang tatanong ng question from you. Kilala mo ito? Kilala po natin lahat? Carlos Aragon of Mega Pelikula. Hello, JM. Wait lang. Siyempre, itatanong ko lang about sa... Hindi, ito na lang muna. Kasi sabi mo nga, yun sa Child 82 mo, na character mo doon is open for... tawag dito? Yung topic nun about current issues sa Pilipinas. Ikaw ba open ka ngayon? Lalo na nakita namin yung story mo sa IG kahapon, sa rally, kasi nagkaroon ng rally. So, ikaw open ka ba or open din ba yung mind mo sa politics na nangyayari na? Well, ako honestly, ko, before ako pumasok sa industriya, apaklamdam na rin. I just wanna be aware lang talaga na, hindi, wala sa isip ko na nakapagbigay na pala ako ng buwis o nakapagbigay na ako ng tax sa pamamagitan, pagbigay ng mga produkto, mga bagay na gusto ko lang ibigay. And ngayon na, kumikita na ako ito paano sa sarili ko, pero nakapagbayad na ako ng sarili kong buwis. Kung iba lang talaga, ngayon nag-realize ko na yung mga pinaglalaban nila nung papatanong ka na lang kung saan nga ba napupunta. And wala lang, nag-fill up lang talaga kasi recently lang nabalita yung lugar namin na isa sa napito patungkol sa itong kamakailan na pumutok na issue sa blood control din. So, magsusunod-sunod lang talaga. And next question, yung about sa ghosting. Ilang take or kamusta naman yung kissing scene niya ni Piang? Ay! Meron ba? AI yun. AI ba? Yun siguro yung yung scene na may tension sa lahat ng ginawa namin. So, yun talaga yung naramdaman ko ng may tension. Kaya ko bang gawin. Nakakahiya na hindi ko na may paliwanag. Sobrang random ng utak ko habang ginagawa namin. Ilang take ba yun? Ako ba ba sabihin? Sigurado na yun. Ano na, maraming take o one take lang? Kaunti lang. Siyempre, iba-ibang angle lang. Yan. Meron pa ako. Hindi joke na, mamaya. Mamaya na. Pagkayo-kayo na lang. Oo, pero, so hindi siya one take lang. Multiple takes. One take. Sabi mo, multiple angles, Sabay-sabay lang yung camera eh. Okay, cut. So, pero pinaka may tension daw. So, thank you for asking that, Carlos Aragon of Mega Pelikula. So, kung gusto niyo pong ma-feel ang tension, panoorin niyo po sa I Want ang ghosting. And now that we're talking about ghosting, yan ang next question natin from Lance Martinez of Metro.style. What was the most memorable scene for you in ghosting? And why does that memory stand out for you? marami. Siguro yung pagpapatawad ni Nadia kay Wilberto, yun tumatak rin sa akin kasi doon ko pinakang naramdaman yung kwento ni Wilberto. Kahit ako, ang sarap maaaring na pinatawad ako ni Nadia. Na personal, kahit ako mismo as DM, iba yung naramdaman ko na pinatawad ako ni Nadia. So, yung isa na, of course, yung scene namin, yung memorable sa akin yun, talo. Kasi yun yung first, First? Oo. First na? You know. This one. So, memorable sa'yo yun? Kasi first. Namumula ka. Namumula si JM! Hindi, sakit ng leg ko kasi. Oh my God. Kanina pa masakit yung leg mo, hindi ka naman namula. Di ba, Ate Tess? Namula siya. Iba yung mula. Okay, sige. Ito naman ay basahin natin. According to Outplay Production, confident sila sa performance mo sa movie! Yay! Thank you sa mga nagko-comment. Babasahin po natin yan. Ang tanong naman niya, ano
na ang Child Number 82 is a breakthrough project for you? Ako sobrang grateful po ako sa Outplay Production, kay Direct Team, na ako po yung napili nila para gawin itong pelikula na to kasi hindi ko maisip kung gaano kalaki yung tiwala na ibinigay nila sa akin bilang bagong aktor na gagawa ng ganitong kalaking pelikula. So, ayun, sobrang natuwa lang ako, sobrang happy, and nagaliwanag naman nila sa akin kung ano yung kaibigan nila, yung final casting, gano'n. So, naisip ko, ako nga talaga yun. Hindi kayo nagkamali dyan. Na-feel mo para sa'yo talaga. Para dun sa mga hindi pa may alam ng mga kwento, pwede bang ibalik mo kami dun sa moment na nalaman mo na mapupunta yung projects mo? Oh, that time, halo-halo eh. Kasi hindi ko rin na-expect na lead role agad. Kalalabas ko ng mga ko. So, lead role agad ako ko. Hindi ako makapaniwala at the same time, may self-doubt. Nagdadoubt ako sa sarili. Kaya ko bang gawin totoo? Sinimalaya ko, kaya ko. Hindi kaya, para baka mapahiya ko lang yung Outplay Production. Ganun. So, ayun lang, hanggang sa, gaya na ako rin yung salwa niya kasi pinaka-encourage namin para gawin itong project na to. And, pakiramdam ko nagawa ko talaga yung best ko dito. Hindi na 100%, 101% lahat kayo. Yeah. Speaking of Fiang, may tatanong lang ako. Kasi may nakita akong interview niya na sinabi niya na grabe raw yung pagtulong mo sa kanya. Like, magtatawagan daw kayo sa gabi, parang 3 hours, para mag-rehearse ng lines, gano'n. Pwede bang malaman naman namin yung side mo dun sa kwentong yun? Siguro, kasi ang sa akin before mo namin gawin yung ghosting, before namin simulan yung ghosting, gusto ko lang talaga darating kami sa set na parehas kaming ready, ganun. Gusto ko, hindi na ako yung nakakalaman. Gusto ko, yung mga knowledge, yung mga learners na nakuha ko sa cinema sa Child Number 82, yung ibigay ko rin kahit paano kayo para maging madali na wala yung mind. Para at least maging madali yung sa amin, trabaho, ganun. And gusto ko talaga sabay kami. Kaya, how professional, di ba? At saka ito na yung natutuhan mo nga kina Sir Bong Navarro na dapat yung pakikisama sa mga tao, di ba? So, talagang sinama mo rin sa family, sa naging training mo sa Sinimalaya. Okay, ngayon naman ay pumunta tayo sa ating next question. Biggs Almacen of Abante and Biggs Buzz is here! let's see you again. Hi! Hello, JF. JF, balikan lang natin yung kissing scene. Since yun yung unang kissing scene ninyo ni Fiang, paano nyo yung pinaghandaan? May preparation ba rin? Oo, may practice. Siguro nag-ipon lang ako ng lakas ng loob. Wala, hindi rin namin in-expect na matutuloy kasi kung akala talaga namin hindi, ganun. And nailaban naman yung director. So, ayun, nagpaka-professional na lang ako. Siyempre, may kailangan, may lakas ng loob ng lalaki. Pero ano yung action ninyo nung matuloy? Ako, siguro, 3 oras ako hindi nakagalaw. Hindi ko may paliwanag yun. Ang ganda sa Excited? May ganun ba? Oo. Parang ako nabingi rin ako after. Nabili? Bingi? Nabingi? Oo. Parang kayo nabingi? Kasi nabitin ka. Ba't ka nabingi? Dahil nagtilian ng mga tao? Siguro lang sa singer. Hindi ko alam na, jam out! Out na pala ako sa Kanta pala. Basta pala. Tuloy-tuloy. Pero, since may isa pa kayong movie, yung Shake, Rattle and Roll, kamusta naman yung shooting namin? Nagsimula na ako kami ng first day pa lang. So far, maayos naman din. Excited ako sa lead role ko doon. Ang ganda ng kwento eh. Tsaka horror eh. Oo. Bago yun sa akin yung number. Paano yung pinaghandaan yung characters ninyo doon? Especially, diba, parang iba ito kaysa sa mga dati ninyong nagawa. Ako, sinubukan kong, kasi hindi talaga
si Piang mahilig. So, madalas nga ako sinasabi ko na nanonood siya ng horror. So, ako, nood lang ako ng nanonood. And hindi ko na, hindi ko na napapanood yung mismong storyline ng kwento. Nakafocus na ako sa behavior, sa nuances ng actor. Kasi gusto ko maramdaman, ako yung gaganap yun. So, ganun lang. Ganun ko siya pinaganda. Ito na lang last from me. Sa ano kasi sa ghosting kasi, ang daming mga netizen na pumupuri sa inyo ng Fiam, sa acting niyo na parang maski bago kayo pagdating sa pag-arte, talagang napakita niyo yung husay niyo sa pag-arte. Ano masasabi mo doon? Happy po ako. Pati na rin si Piang Pressure. Happy kami na na-appreciate nila yung effort na ibinos namin dito sa ghosting. Kahit na hindi pa naman kami magaling, marami pa kami dapat matutunan. Siguro ang naging goal namin ang ginagawin. Sana masatisfy sila, sana hindi namin sila mabigo. So, ayun. Hindi na lang kami sa ginagawa namin. Congratulations. Thank you so much, Bix! Alam mo, gusto ko lang magbasa ng ilang comments kasi ang dami talagang kinilig. Gusto ko yung isa sabi niya, si Monique, sabi niya, direct BTS naman dyan, hihihi. Oo nga, no? Wala bang BTS? Yung ginawa yung first time. Sana naman walang BTS, no? Sana wala. Direct na nanawagan, wala tayong BTS na. Tsaka, kahit sa camera pala, halatang namula ka raw. Kita rin nila na namumula ka raw kanina. Ito naman sabi ni Mary Ann Alano, grabe ka, Mac. Super talented mo talaga. Oh, super talented. Burgos Grace says, we love you, JM Fiang, watching from Mindanao. Wow. Hello po, at ito naman po from Miss Salve Assis, willing ka bang gumawa ng BL projects or accept daring roles? BL yung voice lang ba? Yes. Siguro hindi. Hindi ko alam. I mean, ngayon, halimbawa ngayon sa na-feel ko, parang malayo sa ako, sa personality ko. Parang hindi ko siya kaya gawin. Though, gets ko naman, as an actor dapat, maybe gawin yung trabaho. So, pero pakiramdam mo kasi kapag ganun trabaho, hindi ako komportable. Ako maaminin ko, hindi naman sa pag, ayoko namang mahusganan. Pero, pakiramdam hindi ko siya magagawa. At least, diba, honest si JM. I mean, authentic pa rin talaga siya sa sarili niya. Kilala niya yung sarili niya kung ano yung kaya niya gawin at hindi kanya-kanya naman yan, di ba? Doon pa nga lang kay Fiang talagang namumula ka na eh. Oo. Mainit dito. Namumula na nga siya doon, oo. So siguro one step at a time. One step at a time tayo. Thank you po. Thank you, Ms. Salve Atos. Do you have any other questions po? Okay. Ito naman from Ms. Janice Navida of Bulgar. She's here with us. Hi, Ms. Janice. Hi, JM. Yung first question ko, since nilaunch kayo ni Fiang as Love Team, and now you're doing a solo project, ano yung naging adjustment mo and paano nyo pinag-usapan ni Fiang yung gano'n na magkakaroon kayo ng solo career? Siguro, ako ang pinaka-naging adjustment ko na parang ito po yung first na work ko na solo ako. Kasi simula lumabas ko ng bahay ni Kuya, madalas nang nagiging trabaho na magkasama kami, shoot man yan or even lagi ko kami magkasama. So, nanibago ako. So, malaking adjustment po ulit sa akin. So, kung paano namin napag-usapan, naging open lang po kami sa isa't isa na hindi ko alam kung paano ko sabihin. Kasi hindi naman sa kaalaman namin na kami yung ilolong siya as love team. So, nag-open na kami kung ano yung goal namin as individual artist. Nag-open na kami sa isa't isa kung ano yung goal namin. Kung ganito, ganyan. What if kung tayo yung love team, kung plano mo, ganyan. So, nag-open na kami sa isa't isa. May karoon ba ng fear na kapag, syempre, nag-solo-solo na kayo, baka hindi supportahan ng fans? May mga ganun ba? Sa akin, wala po. Wala akong naramdaman na gano'n. Kasi, kilala ko na po yung fandom, yung fandom. Grabe sila suporta, sobrang solido, sobrang,
101% ibibigay nila, may paramdam ng suporta sa akin, sa amin ni Fiam. Mga individual man yan o magkasama kami. And at the same time kasi kapag gagawa ng ganitong proyekto, hindi ko iniisip yung magiging suporta. Ang iniisip ko din, maibigay ko yung best ko, maibigay ko yung kung anong kaya kong gawin. So, doon na ako nakafocus. Ito. Pero pag hindi mo siya kasama sa isang project, namimiss mo ba si Fiam? Oo naman. Parang walang araw na hindi kami magkakulit.